Ayan. So, ito mga kabeshi, yung mga upuan namin. Naiayos na namin yan. Ayan. Ayan. Kasi nung una, medyo magulo. Kasi nga, hindi magkakatabi yung mga pare-pareho ang kulay at pare-parehong klase ng upuan. So, ang ginawa namin, pag kayo na-assign sa isang room na iba-iba ang klase ang upuan, unang-unang gagawin nyo kung anong klase ang upuan ninyo. So, katulad nito, plastic, pinagsama-sama namin ang plastic. Yan. Kasi hindi magandang tignan na yung upuan ay hindi magkakapareho. Masakit sa mata. Okay. So, ito naman, yung mga upuan na kahoy. Pero pareho ng kulay sa plastic. So, pinagtabi namin yan. Okay, next. Yan. So, ito rin may plastic rito, pero kulay brown. So, inilagay na namin dito kasi nga, eksakto na yung upuan na ganito ang itsura. Yan. So, dapat pare-pareho kasi para hindi masakit sa mata. Yan. So, nung una namin punta rito dahil yung ibang upuan ay nakalagay sa iba-ibang pwesto. Yan. So, kung nakikita nyo, magkaiba ang kulay ng upuan na to na plastic. Yung isa matingkad ang orange, yung isa medyo dark yung orange. So, sa pag-aayos ng upuan, hindi nyo dapat pagtabihin yung mga, ayan, dapat pare-pareho rin ang kulay. No? Kung pareho ng klase ng upuan, yan, sa kulay naman kayo magbabase para maging maganda ang itsura ng upuan. So, ganito ang pag-aayos ng upuan sa isang klase na iba-iba ang upuan. So, tip yan sa mga bagong teacher na nag-iisip kung paano ba ayusin ang kanilang classroom. Ayan. So, ayusin nyo ito ayon sa klase, ayon sa taas, ayon sa kulay, at ayon sa itsura. Yan. So, dapat magkakaparehong itsura, magkakaparehong klase, at magkakaparehong kulay. Yan. So, yan. Maganda ba? Mga kabeshi? Yan. So, hindi na halata na hindi magkakapareho ang kulay at hindi masakit sa mata. Yan. Okay, so hanggang dito na lang mga kabeshi, ka-wanderer.